Taong 1872 sa gitna ng pang-aapi ng mga Kastila sa Pilipinas, nagbalik si Dr. Jose Rizal mula sa Europa. Hindi siya nagbalik upang magdala ng armas, kundi upang magdala ng reforma. Mga Indyo, maniningil kami ng buwis. Ito na po, Ginoo. Kaya yung mga tribo. Ginoo, maaari bang sa susunod na buwan na lamang nagkasakit po ang aking anak? Walang dahilan. Kapag hindi kayo nakabayad, kukunin namin lahat ng mga ani. Maawa po kayo! Walang awa para sa mga Indyo. Paano na ang aking pamilya? Bukod sa tributo, magtatrabaho ka rin sa pulong wise conviction ng 40 araw. Ganito ang kalagayan ng mga Pilipino noon. Labis na buwis, sapilitang paggawa at kawalan ng katarungan. At dito nagsimula ang mithiin ni Rizal na baguhin ang sistema, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng reforma. Magandang umaga, Ginoo. Mga kapwa ko Pilipino, matagal na tayong nagdurusa sa kawalan ng pantay na karapatan. Ngunit di ko nais ang dugo at karahasan. Itinatagpo ang La Liga Pilipina upang pag-isahin tayo bilang isang bansa. Nais natin ang kapayapaan, reforma at dignidad para sa ating bayan. Ano po ang layunin ng ating samahan, Ginoong Rizal? Una, magkaisa ang buong kapuluan. Ikalawa, tulungan ang bawat isa laban sa pang-aapi. Ikatlo, itaguyod ang edukasyon at kaunlaran. At ikaapat, ipaglaban ang reforma sa mapayapang paraan sa loob ng batas. Handa kami sumami at magsakripisyo para sa bayan! Para sa kinabukasan ng Pilipinas! Bago pa man ang La Liga, sumulat si Rizal ng Lole Mi Tangere at El Filibusterismo. Ipinakita niya rito ang pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ito na po ang sulat, Ginoo. Sa aking mga kababayan, ang sakit ng lipunan ay hindi magagamot kung mananatili tayong tahimik. Ang edukasyon, ang ilaw ng isipan, ang pagkakaisa, ang lakas ng bayan. Sa mapayapang paraan natin ipaglaban ang ating dangal. Sa kanyang mga isinulat, namulat ang ating mga mata, hindi na tayo dapat manatiling tahimik. Tama. Tinuruan tayo ni Rizal na mahalin ang ating bayan at kilalanin ang karapatan natin bilang isang Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang panulat, itinanim niya ang binhi ng nasyonalismo, ang pagmamahal sa sariling bayan at pagnanais ng kalayaan. Sir Rizal, Ako iyon, anong iyong pakay? ikaw ay nakusahan ng pagpapalaganap ng mga ideya laban sa mga Espanyol. Inaaresto ka namin sa utos ni Gobernador General Eulogio Dispojol. Bakit niyo siya inaaresto? Hindi siya rebelde! Reforma lamang ang kanyang hangarin! Huwag kayong matakot. Ipagpatuloy yung ating adhikain. Ang laban natin ay para sa bayan. Ang La Liga Pilipina ay para sa reforma, hindi sa revolusyon. Noong 1872, ibinalik siya sa Manila at ikinulong sa Fort Santiago. Sa loob ng bilangguan, nanatili siyang matatag. Pepe, natatakot ako para sa iyo. Huwag kayong matakot. Ang pag-asa ng bayan ay hindi nakasalalay sa isang tao lamang. Kung ako man ay mamatay, ang aking isinulat ay mananatili. Sa gabing iyon, isinulat niya ang kanyang huling tula, Mi Ultimo Adios, isang pamamaalam sa minamahal niyang bayan. Noong 1872, sumiklab ang himagsikang Pilipino. Hindi sinuportahan ni Rizal ang armadong revolusyon. Siya ay ibinintang bilang inspirasyon nito. Siya ay ibinalik sa Maynila, nilitis at hinatulan ng kamatayan dahil sa paratang na rebelyon at sedisyon. Jose Rizal,
Ikaw ay atulan kamatayan sa pagitan ng firing squad. Ang aking konsensya ay malinis. Minahal ko ang aking bayan. Kung ito ang kapalit ng katotohanan, tinatanggap ko ang aking kapalaran. Pameringan ka namin. Hindi na kailangan. Hundo! Tutok! Sumatom es. Tutok! Sa kanyang pagbagsak, bumangon ang isang bansa. Ang kanyang pagbitay ang lalong nagpasiklab ng himagsikan. Maraming Pilipino ang higit pang nagkaisa upang ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Ang kanyang mga akda ang nagmulat sa bayan. Ang kanyang pag-aresto ay nagpakita ng takot ng kolonyal na pamahalaan sa katotohanan. Ang kanyang pagbitay ang nagbigay sigla sa revolusyon at sa pagnanais ng kalayaan.